diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Sa oras po na 6 na sandali makalipas na alas 5 na ng morning ngayong pong araw na ito ng Huwebes na po ngayong pong ikalawang araw sa buwan ng Mayo 2024. Alamin na po natin, silipin na po natin ang ulo ng mga umaarangkadang balita. Arangkada Balita. Cloud seeding operations kontra El Nino ikinakasana ng DA. Arangkada Balita. 42 tripulanteng Pinoy nalula ng mga barkong inatake sa Red Sea. Ligtas ayon sa DMW. Arangkada Balita. Trabaho sa pag-regulate sa electronic cigarettes pinababalik na sa DOH at FDA. Arangkada Balita. Balita sa ibayong dagat, 24 katao patay sa gumuhong highway sa China. Arangkada Balita. Sa sports, jersey number 29 ni Arwin Santos niretiro na. Arangkada Balita. At sa showbiz, bandang Orange and Lemons nag-walkout umano matapos singitan ni Francine Diaz sa isang show. Arangkada Balita. Pagiging makabayan dinaan sa makeup trend. Alamin po natin mamaya po yan sa Balitang 5. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Muli sa magandang morning kayo po ay nakatutok dito sa Impilang May Todong Lakas DWIC 882 at Aliw Channel 23 kayo pong Huwebes. Sa alam po ni Miss Judith Estrada Larino, kami po ang inyong mga magiging tagapaghatid balita. Ako po si Laika Cuevas. Ito naman po si Drew Nasino. Arangkada Balita. Sa umarangkada nga detalye ng mga balita, pinaghahandaan na ng Department of Agriculture ang pagsasagawa ng cloud seeding operations sa mga lugar na apektado ng El Nino phenomenon. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa, nakikipag-ugnayan na ang Bureau of Soil and Water Management at DA Regional Director sa Pag-asa, Office of the Civil Defense at Philippine Air Force para sa cloud seeding activities. Sa ngayon niya ay cloud seeding na lamang ang nakikita nilang paraan o solusyon upang maibisan ang epekto ng tagtuyot na kamakailan ay isinagawa na rin sa mga lalawigan ng Isabela at Quirino, partikular sa Magat Watershed. Bukod sa Western Visayas na nakapagtala na ng mahigit 1 bilyong pisong halaga ng pinsala, lubharing apektado ng El Nino ang Cordillera. Natutuyot na po ang mga lupang tigang dyan po sa nasabing rehiyon, maging sa Regions 1, 2, 3, 4, A4, B5 at Mindanao, partikular sa Regions 9, 11 at Sorsogon. Arangkada Balita. Kaugnay ng balitang yan, isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Dingras sa lalawigan ng Ilocos Norte dahil sa epekto ng tagtuyot bunsod ng El Nino phenomenon. Ayon kay Dingras Mayor Geoffrey Sagid, sa pamamagitan ng nasabing deklarasyon ay magagamit na ng lokal na pamahalaan ang calamity fund para sa rehabilitasyon ng mga apektadong lugar. Prioridadaan niya ng Dingras LGU na mapagkalooban ng suporta at tulong ang mga naapektuhang individual at mga komunidad. Kabilang sa mga naapektuhang lugar ang bayan ng San Marcelino, Francisco at Baresbes na nakaranas ng kakulangan sa supply ng tubig mula sa mga deep well habang nagsimula ng matuyo ang mga pananim ng ilang tobacco farmers dahil sa matinding init. Matatandang isinailalim din sa state of calamity ang bayan ng Solsona dahil sa epekto ng dry spell o matinding tagtuyot.
Arangkada Balita! Lugi na, as in, wana kita, waray upay. Lugi na ang ilang magsasaka matapos mapeste at maapektuhan ng tagtuyot ang kanilang mga pananim. Sa Kamiling Tarlac, inuod at natuyot na ang mga mais na itinanim ng isang magsasaka dahil sa matinding init ng panahon. Bagaman may bebenta pa ito bilang feeds o patuka mga pagkain ng mga hayop, sa luging presyo na lamang ito maipagbibili. Una nang tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makatatanggap ng ayuda ang mga lubhang naapektuhan ng El Nino phenomenon. Arangkada Balita! Kaugnay ng balitang yan, makakatanggap nga po ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan ang mga manggagawa sa mga sektor na naapektuhan ng El Nino phenomenon. Ito ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay bahagi ng nagpapatuloy na programa ng pamahalaan sa gitna ng pag-iral ng matinding tagtuyot sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa kanyang talumpati sa pagdiriwang ng Araw ng Paggawa kahapon, sinabi ni Pangulong Marcos ng naturang financial assistance ay karagdagang ayuda sa kasalukuyang programa ng Department of Agriculture, Department of Social Welfare and Development at Department of Labor and Employment. Nilino naman ni Pangulong Marcos na prioridad sa pamamahagi ng naturang ayuda ang mga manggagawang apektado ng tagtuyot sa Mindanao. Arangkada Balita! Nananatiling suspendido ang face-to-face classes sa ilang mga paaralan ngayong araw dahil sa matinding init ng panahon. Sa Metro Manila, walang in-person classes ngayong araw hanggang bukas ang kinder hanggang senior high school sa mga pampublikong paaralan sa Angkalu, Caloocan City. Gayun din sa mga public schools sa Malabon at Valenzuela cities. Elementary at high school students sa public school sa Maynila. Kinder hanggang grade 12 students naman sa Muntinlupa City at lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Navotas at Pasay City. Samantala, otomatiko namang suspendido ang face-to-face classes sa mga pampublikong paaralan sa Quezon City pag umabot na sa 40 degrees Celsius ang heat index forecast. Maliban dito, wala ring in-person classes hanggang bukas sa lahat ng antas sa public at private schools. Jampu yan sa Etivac, sa Bacoor City at sa Mendez, Cavite. Habang kinder hanggang senior high school naman sa Tanza, Cavite. Arangkada Balita! Samantala, hihilingin ni Senate President Juan Miguel Zubiri kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na aprubahan ang isinumating mungkahi ng Department of Education na tapusin na sa buwan ng Marso ang school year 2024 to 2025. Ito'y upang masimula ng pagbubukas ng klase sa buwan ng Hunyo sa susunod na taon. Ayon kay Senador Zubiri, napakahalaga ng magiging desisyon ng Pangulo sa isinumuting panukala ng DepEd dahil maaari itong makapagligtas ng buhay at makapagpahusay sa learning situation ng mga mag-aaral sa bansa. Una rito, binawi na ni Senador Zubiri ang kanyang inihain na panukalang batas para sa pag-synchronize ng school calendar sa lahat ng mga paaralan kung saan ang pasukan ay sa buwan ng Agosto. Arangkada Balita! 28 estudyante naman ang hinimatay dahil sa matinding init sa gitna ng opening parade ng Panaad Festival Janhuyan sa San Dionisio, Iloilo. Ayon sa San Dionisio Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, ang mga nasabing estudyante ay kabilang sa mass dance competition na bahagi ng opening parade. Sa ngayon ay nagpapagaling pa sa Sara District Hospital ang 20 mag-aaral. Sinuspinde naman ni San Dionisio Mayor Darwin Bahada ang face-to-face classes sa naturang lugar ngayong araw hanggang bukas bilang pag-iingat sa matinding init. Arangkada Balita! Samantala, kinalampag ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang mga employer na tingnan ng iba't ibang alternatibong working arrangement kagaya ng telecommuting o work from home dahil sa matinding init ng panahon na nararanasan ngayon sa bansa. Ito'y upang maibsan ang mga kalbaryo ng mga manggagawang Pilipino na nagtitiis pumasok araw-araw sa gitna ng matinding init at traffic na kanilang kinakaharap. Una nang isinulong ang Trabaho para sa Bayan Act na napirmahan na rin ang implementing rules and regulations. Kaugnay nito, inaasahan ng mambabatas na tuluyang ipatutupad ang Trabaho para sa Bayan Act upang bigyang solusyon ang unemployment, underemployment at ang seasonality ng trabaho. Arangkada Balita! Nagbabala naman ang isang doktor na si Dr. James Santamaria, isang internal medicine at adult disease specialist laban sa food poisoning sa gitna nga po ng tumitinding init ng panahon.
Ayon kay Dr. Santa Maria, laganap nga ang food poisoning tuwing tag-init dahil madaling mapanis, madali po masira, makontaminate ang mga pagkain. Kabilang anya sa mga sintomas ng food poisoning ang pananakit ng tiyan, pagsusuka at diarrhea. Payo ng medical officer, kung nararamdaman na ang mga nabanggit na sintomas ay agad pumunta ng ospital at iwasan ang self-medication. Arangkada Balita! Ito naman, tumaas ang presyo ng tube ice sa ilang tindahan sa bansa ngayong tag-init. Talagang matindi na po. Ayon sa mga nagtitinda, nagmahal ng 25 pesos ang kada sandubag ng yelo kumpara sa 20 pesos na pinakahuling presyo nito. Ito yung matapos magtaas ng presyo mga dealer sa 150 pesos kada sako ng tube ice kumpara sa pinakahuling halaga nito na 140 pesos kada sako. Ngayong mataas ang demand sa tindi ng init ng panahon. Kaugnay nito, mahaba na rin ang pila ng mga dealer ng yelo sa mga ice plant ngayong tag-init. Arangkada Balita! At bukod ho sa presyo ng yelo, tinututukan din po ang presyo po ng ilang pong mga palamig. Sapagkat mataas din po ang demand sa mga, yung mineral water actually. Yan din talaga tinututukan po yan. Yung presyo ng yung malamig na mineral water. Tapos, Yelo. Yes, yan ang gusto ng mga tao ng publiko. Lalo po ngayong mainit talaga ang panahon. Yung presyo din ng kahit nga yung mga aircon, Opo. yung electric fan, yung mga bumibili ng mga cooling devices, 'di ba? Talagang yung demand pag ganitong panahon, actually hanggang Mayo, yan mataas ang demand. Pero ewan natin kung itong mga taga-Pag-asa, kung paano ba nila ginagawa, anong mga paraan nila para maibsan yung nararamdamang matinding init ng panahon. Sila ba, alamin natin kung paano sila nagtitipid din ng tubig. Kasi sila yung pangunahing nagpo-forecast ng panahon. Nasa kabilang linya, andyan na pala. Nasa linya na. Nasa linya na pala si Rhea Torres mula sa Pag-asa. Rhea, mainit na morning, magandang morning sa mga taga-Pag-asa. Yes po, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay. Sa magiging lagay po ng panahon natin ngayong araw sa ating bansa, sa kasalukuyan po easterlies o yung mainit na hangin po na nagagaling sa dagat Pasipiko ang umiiral at makaka-apekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Kaya asahan po natin buong kapuluan makakaranas po ng mainit at maninsang panahon. Although may mga tsansa pa rin po ng mga pulo-pulo o mga panandali ang buhos ng ulan, kadalasan po yan sa hapon o sa gabi. So may mga posibilidad pa rin ng mga localized thunderstorms during afternoon or mamayang gabi po. Samantalang wala din po tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility at wala din po tayong nakataas na gale warning sa anumang baybayin ng ating bansa. Asahan po natin hanggang sa darating na weekend ay magpapatuloy pa rin yung mainit na panahon sa malaking bahagi ng ating kapuluan. Agwat naman po ng temperatura ngayong araw sa Metro Manila, maglalaro mula 28 to 37 degrees Celsius, 18 to 26 para sa Baguio City, samantalang temperatura naman para sa Metro Cebu at Metro Davao, maglalaro mula 26 to 33 degrees Celsius. And yung heat index forecast naman po natin sa Metro Manila, posible pong umabot ng 42 hanggang 43 degrees Celsius. Samantalang yung pinakamataas naman pong inaasahan natin sa stasyon po ng Pili, Camarines Sur na posible pong umabot ng 48 degrees Celsius. Kaya patuloy pong pinag-ingat yung ating mga kababayan. Rhea, Yes po. kahapon nagkaroon ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila. Medyo malakas. Yung tinatawag nila na Agua de Mayo. Diba? Yun ba ay senyales na ba yun na merong kahit paano kakaunting mga kakarampot na pag-asa man? Pag-asa. May aasahan May po ba pag-asa kami? na. Talagang pag-asa talaga, Rhea Torres. Diba? So yan ba ay senyales na kahit paano yung pag-ulan, yung pagpasok ng rainy season, on ano ba tayo? On schedule ba? Ganon, Rhea? Yes po. So, yung mga pag-ulan po na naranasan kahapon, mga localized thunderstorms lamang po yun. Okay. So, dahil naman po, kung sasabihin po kasi natin na onset ng rainy season, kailangan sunod-sunod po ng mga Okay. araw yan ng mga pag-ulan. So, base po sa experience natin, kahapon lang po talaga nakaranas ng mga pag-ulan. Although, mga ibang areas naman po sa Metro Manila nakarang araw nakaranas din po. Pero hindi po Nawisikan. ganun katagalan yung mga pag-ulan. So,
pag sinabi po kasi natin rainy season, kailangan sunod-sunod po ng mga araw yan. Tapos yung mga stasyon po natin dito sa kanlurang bahagi ng bansa ay nakaka-record po ng mga pag-ulan. So hindi lamang po dito Okay. sa Metro Manila. So, ang ngayong araw, may possibility na maulit yan. Yes po, tama po. Kasi natutuyuan na yung ating mga kababayan kapag talagang sobrang init. At eto, maidagdag ko lang, partner, kasi yung sa ibang lugar, umabot ng 50 degrees Celsius heat index, di ba, sa Zambales. May posibilidad na maulit pa yung ganyang kataas na heat index sa area. So currently, hindi po natin inaalis yung possibility dahil base po sa forecast natin. Usually po, pagdating po ng Mayo ay mas tumataas pa yung mga temperatura po natin as compared sa buwan ng Abril. So, hindi po inaalis yung possibility na yung mga heat index po natin ay mas mataas pa as compared sa mga nakaraang buwan or nakaraang araw. Miss Rhea. Sige, go Kasi ahead. po, the past few weeks, ang sabi po ng Pag-asa, may i-expect po tayo na 1 to 2 na tropical cyclone po ngayong buwan. Pero ang sabi nyo naman po kanina, wala po tayong aasahan na bagyo. Yun pong forecast na sinabi nyo po ngayon, yun po ba ay para sa linggo lamang po na ito? Yes po, tama po yung based po sa ating TCTED potential na forecast, which is hanggang next week po yan. Wala po tayo namamataan na bagyo na posible pong mabuo or pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Pero yung nasabi po natin na 1 hanggang sa 2 ang posible pong pumasok sa buwan ng Mayo po yan. So buong buwan po yan. At sa ngayon po yung forecast po natin hanggang next week pa lamang po. So may possibility pa rin po by the latter half or kalagitnaan po ng Mayo ay may mabuo pa rin pong bagyo sa loob ng PAR. Wow, pero yung bagyo ba na yan, may possibility na yan ba ay maraming ulan ba na dala? O Most yan ba likely. ay may posibilidad na mag-landfall? Yes po, may dalawang scenario po tayo kasi pag buwan po ng Mayo, yung isang scenario po is possible na lalapit po ito sa bansa pero hindi po tatama sa kalupaan or magre-recurve po ito papalayo. And then yung second scenario naman po natin ay kung mabuo po ito sa may silangang bahagi po ng Mindanao, possible po na maapektuhan niyo yung areas ng Visayas pati na rin sa Southern Luzon. So hindi inaalis po yung possibility na may landfall scenario po tayo. And pagdating naman po sa mga pag-ulan, usually po pag lower category yung bagyo, mas malawak po yung area na makakaranas mga pag-ulan. So pag mataas naman yung category, gaya po ng mga typhoon or super typhoon, mas concentrated po yung mga pag-ulan na mararanasan. Malalakas din po yung posibleng ma-experience. Last na lang, bago ka namin nabitawan, Rhea. Kasi kahapon may balita na ang payo ng kausap namin, yung taga MWSS, si Engineer Patrick Dizon, may nire-recommend 8 minutes na, tama ba? 8 minutes na Not more than 50. paliligo. Opo. Kayo ba, bilang kayo, ay taga-forecast din ng ulan, ano? Pabor ba kayo na yung ganong hakbang para tayo ay makatipid sa tubig? Rhea, in your opinion lang. Rather than yung gaano po katagal yung pagligo, yung amount po na ginagamit po natin yung binabantayan ko pong baga. So, as much as possible po, isang timba lang yung ginagamit natin. Pero pinag-iisa ko na lang din po yung pagsabon para isang buhos na lang din po. Pero kayo sa Pag-asa, meron ba kayong rain harvesting system? Meron ba kayo nun? Ay, sa pagkakaalam ko ay wala po. Wala pa. Yes po. Oo, pero kasi di ba sinasabi ni DOST Secretary Solidum, yun nga maigi, meron tayong yung kapag tag-ulan, iniipon natin yung tubig ulan para meron tayong magagamit kapag matindi naman, kapag tag-init naman, di ba, Rhea? Yes po. Alright. Sige, Rhea, maraming salamat. From time to time, baka bulabugin ka namin dahil talagang sobrang tindi ng init, Rhea. Mag-iingat kayo dyan sa Pag-asa. Magandang umaga. Yes po, kayo din po. Magandang umaga. Salamat. Yan po, si Miss Rhea Torres mula sa Pag-asa. Talagang mag-iingat ho kayo, pati yung mga ultimo sila, na sila yung mga nangunguna sa pag-forecast ng panahon. Talagang apektado rin po. Lahat. Yes, No lahat. exception po tayo. No exempt. Kaya nga yung Simbahang Katolika nagsasagawa na ng Oratio Imperata. Kumbaga nananawagan na rin sila
ng ulan. Although taon-taon naman yan kapag ganyan ho ang katindi ang pag-ulan. Sumasangguni rin po maging yung NWRB, MWSS sa mga katutubo para magsagawa po ng tinatawag po nila yung mga ceremonial rites para yung tinatawag nilang rain dance. Diba? So, importante rin po magkaroon din siyempre. Tayo po manalangin din po for divine intervention magkaroon po ng pag-ulan. Alright, sige. At eto, tayo po muna ay magbibigay daan sa ilang pong mga paalala. Pagbabalik po ang Rangkada Balita makalipas lamang po ilang mga paalala. Oras! Good morning muna, James Cerezo, driver ni Congressman Marco Wangco, nakatutok po. Good morning po sa inyo. Oras, 5:26. Alright, tayo po ay nasa ikalawang bahagi na po ng Arangkada Balita sa oras na ganap ng alas 5:32 na ng napakainit, mainit po ng morning at sa mga naliligo po sa oras na ito, opo, magtipid ho kayo sa tubig at yung sa mga nagsisipilyo po, yes, that's right, sa mga nagsisipilyo talaga. Good morning din po sa inyo. Ayan. Speaking of tubig, tama-tama, ito pag-usapan po natin mahalaga. Sobrang halaga po nito dahil aanhin pa natin nga ang ating buhay kung walang tubig, di ba? Wala tayong pag-igo, walang pang-inom. Talaga napaka-importante po nito. Lalo na ngayon Lalo na tag-init. ngayon. Yes, ikaw ba ilang beses ka maligo sa isang araw? Sorry po, dalawa po. 2 beses siya. Miss DT, 2 beses daw. Well, anyway, okay lang naman din. Siguro, may tubig pa naman. Kumbaga, hindi pa naman tayo dumadating doon sa level ho, matinding crisis. Huwag naman po sana. Ikaw, tanungin kita, ilang beses ka naligo? 3 beses. Miss DT! Miss DT Galang, ang Corporate Communications Head po ng Manila Water. Good morning po, Miss DT. Welcome po muli sa DWIC Aliw 23. Good morning po. Miss DT, via Viber. Diyan na ba? Baka baka naliligo pa si Miss DT. Lumagpas sa 8 Lumampas. minutes. Hello, naririnig niyo ba ako? Ayan, opo, naririnig po namin kayo. Good morning po, Miss DT. Good morning po. Opo. Yes, good morning. Good morning po. Drew and Laika. Opo. Ma'am, Malinaw ba? Malinaw ba? akala kasi namin nasa shower room pa kayo eh. Kung, Ay, hindi pa naman. Hindi pa. ilang minuto ho ba kayo naliligo, Miss DT? Ito kasi kasama ko, twice a day naliligo. Mukhang matagal kada maliligo ito. Kayo ho ba? Curious lang kami kung gaano rin ho ba kayo katagal maligo? Depende po kasi. Depende sa pangangailangan. Kung kailangan magmadali, medyo maikli lang, mga Ayan. 10 minutes, ganyan. Actually, wala naman po yan sa haba ng inyong gugugulin sa banyo o yung pagligo. Yung paano po ninyo ginagamit yung Yun. tubig habang kayo'y naliligo. Yun po yung mahalaga. Kunwari kayo'y nagsasabon lang, ay dapat po naka-turn off yung shower. Kaya dahil nagsasabon pa lang naman kayo, i-on nyo lang pag magbabanlaw na. Ganyan. Wow. At least kung may kumbaga, basta yung tubig malakas talaga, 'di ba? Ngayon kausap namin kahapon ng MWSS si Engineer Patrick Dizon. From May 1 to 15, no? So stable tayo. Mananatilit sa 50 CMS yung water level sa Angat Dam at yung water allocation na ina-allocate sa Manila Water at sa isa pang water concessionaire. So, kayo ho sa Manila Water, ano ho ba ang mga ganito hong medyo pasasabi natin na nasa critical stage tayo eh. Kasi nando na sa 186 meters yung level ng tubig sa Angat Dam. Ano ho ba yung mga, actually, ito taon-taon naman din ito, Miss DT, no? Yung mga idinagdag pa ninyo na mga idinagdag na mga aktibidad para maiwasan nga itong mga ganito pong pangyayari po na ito na humantong tayo sa ganun pong level, sa ganun pong senaryo. Ayun po, dahil nga po yung ating nakukuha sa Angat, bagamat niretain po nila sa 50 CMS yung allocation, sa mga panahon ngayon ay
talaga naman pong napakataas ng demand. Kumbaga ay mas marami pong kinukonsumong tubig yung ating mga customers, lalo na napakainit ng panahon. Kaya't kami naman sa Manila Water, medyo matagal na rin naman kaming naghanda para sa ganitong senaryo, sa ganitong pagkakataon. Meron tayong mga other sources bukod dun sa nakukuha natin sa Angat. Nandiyan po yung ating Cardona Water Treatment Plant na kumukuha sa Laguna Lake. Fully operational naman po yan at nakakapagbigay ito ng hanggang 110 million liters of water per day. Meron pa rin tayong iba pang mga treatment plants na itinayo na rin. Diyan pa rin po sa Laguna Lake, although farther yung ating East Bay Phase 1, ito po yung operational na rin. Meron pa rin po tayong isa pang treatment plant dyan sa may gawin ng Antipolo, yung Calawis Water Treatment Plant. Ito naman po ay kumukuha ng tubig sa Tayabasan River. Operational na rin po yan. At meron tayong ilang mga deep wells na atin na rin naman pong ino-operate kung kinakailangan doon sa mga areas na kailangan po ng augmentation. Ayan. At meron pa rin po tayong ilang deep wells on standby. Hindi naman po ito yung ating main source. Kaya kumbaga ito'y pandagdag lang. At meron din tayong mga operational adjustments na ginagawa or operational augmentation. Katulad po ng tinatawag natin na backwash recovery. Backwash water recovery. Yung backwash po, ito yung tubig na naturally po ay parang byproduct ng water treatment plant. Normally, ito po ay itinatapon lang natin sa ilog, pero sa ngayon po, ito ay ating nire-recycle, kumbaga, at tinitreat uli. At dahil po dun sa ating patuloy na production sa ating mga planta, maaari din po itong makadagdag ng up to 40 million liters of water per day. Yan po ay sama-samang ating ginagawa. At isa pa pong mahalagang aktibidad na ating ginagawa ay yung patuloy na leak repair. Dahil po yung mga tubig na nasasayang lang doon sa ating mga tagas, ito po ay naibabalik natin doon sa ating distribution at naibibigay pa natin sa ating mga customers. Kaya't mahalaga rin yung kasama sa aming panawagan na pag meron po kayong nakitang tagas o leak sa inyong lugar o sa lansangan, i-report po ninyo ito agad para ating ma-repair. Ayan, Miss Diti, good morning po. Yes, good morning, Naika. Ayan, since nabanggit nyo na rin po kanina na may mga operational na po na planta at saka deep well, yung sinasabi po ba na hanggang 15 na hindi magkakaroon ng service interruption, yun po ba ay 100% sure? O dahil may mga reserba talaga? O yun po ba ay pwede pang magbago? Depende po sa ititindi pa ng init ng panahon. Sa ngayon, ating ina-assure na meron pong tubig yung ating mga customers 24/7, maliban na lamang kung mayroon tayong emergency leak repair o yung ating line maintenance activities. At ang atin lang pong ginagawa simula nitong mga nakaraang buwan na ay nagbabawas po tayo ng pressure sa magdamag from 10 p.m. to 4 a.m. Dahil hindi naman po masyadong marami ang gumagamit ng tubig sa mga oras na ito rin po ay para makatulong na yung ating mga reservoirs ay makapagpuno sa magdamag para pagdating po ng kinaumagahan kung kailan maraming nangangailangan ng tubig, meron po tayong maihahatid. So at 50 CMS, medyo okay pa naman po tayo, pero hanggat tumataas po yung demand, patuloy naman po nating pipiliting pagkasyahin at ito lang po yung ating gagawin, yung pagbababa ng pressure sa magdamag. Pero merong mga lugar na wala bang tubig, Miss Diti? Ito pong reduced pressure na ito, medyo magkakaiba po ang magiging experience ng ating customers. Depende rin po kung saan sila located at kung gaano sila kalayo dun sa ating mga facilities. Dahil kumbaga pantay-pantay po yung pagre-reduce ng pressure. Kung medyo mas malayo sila sa ating facility or medyo nasa mas mataas silang lugar, maaari pong mas mahina yung kanilang ma-experience na tubig kesa po doon sa mas malapit sa facility or nandun sa mas mababang lugar. Opo. Yun po. Kaya tayo naman po ay nagbibigay ng abiso kung sakaling may pagkakaiba dun sa magiging experience ng ating mga customers para naman po rin sila ay makapaghanda at makapag-ipon ng kanilang gagamitin sapat lang during that time. Okay. Ma'am, hingin ko lang opinion nyo dito sa sinasabi po ng MWSS, DENR, na pinag-aaralan po nilang pagmultahin o
anumang parusa ang maaari nilang ipataw doon po sa mga mag-aaksaya po ng tubig. At meron ho ba tayong monitoring system kung paano ho natin malalaman ito ba ay nag-aaksaya na o sila ay gumagamit na ng higit pa sa kanilang pangangailangan, lalo yung sa tubig, Miss DT? Sa amin po bilang konsesyonaryo at ang ating naman pong atas ay makapagbigay ng serbisyo sa ating mga customers, ang monitor lang po natin ay yung kanilang consumption talaga. Yun. O through our build volume. And kung tayo gagawa ng pag-aaral, maaaring atin pong itong ibigay na data doon po sa maaaring makapagpataw nga ng parusa kung ito kanilang gagawin. Dahil kami bilang service provider, pag ang amin lang pong atas nga ay makapagbigay ng tubig doon sa lahat ng nangangailangan, sa lahat ng ating customers. Yung ating pagpaparusa, kung mayroon man, ay dapat po'y manggaling doon sa mga otoridad, kung sino po yung dapat makapagbigay nito, like LGU or kung meron mang ordinance or order ang DANR, ganyan, or kahit po hanggang presidential decree, yun lang po yung makakapag At susunod naman po tayo kung kunwari meron tayong kailangang kooperasyon mula sa mga konsesyonaryo, atin naman po itong gagawin kung iaatas po sa atin. Opo. Ma'am, yung konsumo ho ba ngayon ng tubig kumpara ho last year? Kasi 'di ba meron din kayong data paano ikino-compare ninyo, no? Alin ang mas mataas na konsumo? Ngayong taon ba o nung tag-init last year? Meron na ho ba kayong ganun pong data? Opo. Sa ngayon po, ng trend na nakikita natin doon sa ating consumption po ng ating mga customers, may pagtaas na nga po kumpara from last year. Dahil normally, between mga 6% increase lang po sa summer na production yung ating ginagawa. Pero ngayon, dahil po medyo mas mataas ang demand, nasa 7% na po ng higit doon sa normal production yung ating ginagawa nito mga nakaraang linggo. 7% Opo. ito. Oh, Opo. okay. So, aside from that to, Ms. Titi, baka meron pa ho kayong mga interventions, mga paraan, mga inilatag pa ho, o mga panawagan sa atin hong mga kababayan, sa mga customer po natin sa Manila Water. Ayun po, ang Manila Water naman po ay masigasig na gumagawa ng mga paraan para masigurong may tubig po lahat ng ating mga customers, lalo na ngayon na kung kailan kailangan natin. Ito lang po ang mas mahalaga dahil kami po, yung site po namin sa operations and distribution, amin naman pong pinipilit to pa rin. Ito lang po yung mahalagang panawagan namin sa lahat ng ating mga customers na panatilihin ang pagiging responsable sa paggamit ng tubig. Gamitin lang po natin yung sapat sa ating pangangailangan. At ngayon, lalo higit sa kahit anumang panahon, mahalaga na wag po tayong magsayang ng tubig. Huwag po tayong mag-aksaya. Mas maging conscious po tayo kung paano natin ginagamit yung tubig, kung gaano natin katagal iniiwang bukas yung gripo. Ngayon po kung maaari ay bawas-bawasan po natin. Kung hindi naman natin kailangan ng dumadaloy na tubig mula sa ating mga gripo, sahurin po natin ito. Katulad po nung sinabi nyo kanina sa pagsisipilyo, magsahod po tayo ng tubig sa isang baso para ito lang po yung gagamitin nating pangmumog. Tapos yung binanggit ko rin po kanina, hindi naman po masamang mag-shower o maligo ng kung ilang beses sa isang araw dahil lalo na po dun sa mga tao po na medyo nagtatrabaho sa labas, kailangan po nila mag-cool down. Ayan. Hindi naman po natin ito pinagbabawal, pero maging conscious lang po tayo na hindi natin hahayaang nakabukas yung shower kung hindi naman kailangan. Yung mga ganong maliliit na paraan o yung kung maaari tayong mag-reuse ng ating ginamit ng tubig, napakalaking tulong na po ito. Kaya po ito yung ating masigasig na panawagan sa ngayon. Sa gitna nitong tag-init, hindi po masamang gumamit ng tubig. Huwag lang po tayong mag-aksaya. Yun, natumbok mo, Ms. DT. Alright, maraming salamat, Ms. DT, sa inyo pong oras. Magandang umaga po. Ingat po kayo. From time to time, may hingi po kami ng update po sa inyo. Sana, no, itong tag-init na ito, kahit paano humupa na para maibsan yung ating nararamdaman na sobrang tindi nga ako ng init. Maraming salamat, Ms. DT.
Maraming po. salamat po. Mabuhay kayo at inyong programa. Salamat po sa inyo. Yan po si Ms. DT Galang, ang Corporate Communications Head ng Manila Water. More water sa Manila Water. Sana. Oo, yung pag-ulan, no? Para naman Baka naman. Baka naman ho, kailangan na talaga ng rain dance. Yan, nationwide Oracho Imperata. Tayo po ay manalangin. Alright, tayo po ay magbabalik muli makalipas lamang ang ilang mga paalala. Ang oras, Mon Samson ng Manila Bulletin, Tropang Rice, 13 minuto bago sumapit ang ganap na alas 6. Alright, tayo po ay nasa ulibag din po ng Arangkada Balita. Iabol pa po natin ang ilang mga pagulat buhat sa labas ng impila. Update po, kaugnay sa, eto, heat index pa rin po, yung matindi pong init po ngayon pong araw. Detalye po kay Patrol 30 Jelly Mendez. Umabot sa danger category ang naitalang heat index sa mahigit 30 lugar sa bansa kahapon. Ayon sa Pag-asa, umabot sa 48 degrees Celsius ang naramdamang init ng panahon nitong Miyerkules. Central Bicol State University of Agriculture sa Pili, Camarines Sur at Catarman, Northern Samar, habang 46 degrees Celsius naman sa Dagupan City, Pangasinan at Bacnotan, La Union. Naitala naman ang 43 degrees Celsius na heat index sa Ninoy Aquino International Airport sa Pasay City at 42 degrees Celsius naman sa Science Garden sa Quezon City. Samantala, inaasahan ding makararanas ng mapanganib na heat index ang 39 na lugar sa bansa ngayong araw. Batay ho sa forecast ng State Weather Bureau ay posibleng umabot muli sa 48 degrees Celsius ang heat index sa Pili, Camarines Sur habang 47 degrees Celsius naman sa Dagupan City, Pangasinan. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. At sa pagkakataong ito, tumanggap naman po tayo ng pag-uulat mula sa ating Metro Reporter. Navotas Representative, suportado si Pangulong Marcos na muling pag-aralan ang minimum wage rates. Detalye po ng balitang yan ihati ni Mama Beth Samson. Mama Beth, good morning. Good morning, Iswalka. Good morning, Sir Drew. Nagpahayag ng suporta si Navotas Representative Toby M. Chanco kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa panawagang muling pag-aralan ang minimum wage rights or minimum wage rates sa bawat rehiyon. Sa kanyang talumpati sa pagdiriwang ng Labor Day, inatasan ni Marcos ang Regional Tripartite Wage and Productivity Boards na pangunahan ng napapanahong pag-aaral ng minimum wage rates sa lahat ng rehiyon dahil sa epekto ng inflation o sobrang pagtaas ng kalakal o bilihin. Ani Chanco, ang hakbang na ito ay upang tiyakin na ang ating mga manggagawa ay may kakahiyang bumili ng mga pangunahing pangangailangan at mamuhay ng desente sa kabila ng hirap ng buhay. Dagdag pa ng mambabatas na habang nagsasakripisyo ang mga manggagawa sa patuloy na pagtaas ng mga pangunahing bilihin, napapanahonan niya na pag-aralan ng pagtaas ng sahod para makatugon sa pangangailangan ng pamilya. Ang panawagan ni PBBM ay para sa wage review ay dahil sa epekto ng inflation at iba pang aspeto ay hindi lamang isang polisiya, kundi isang kinakailangang moral. Dapat anya tayong magkaisa na resolbahin ang dignidad at kapakanan ng lahat ng Pilipinong manggagawa. Ako si Metro Patrol Beth Samson para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Tanggap naman tayo ng police report mula dyan sa Ilocania, Manong Ronald Idol Capsat Domingo. Nasa 12 individual ang nasukol sa isigawang operasyon ng mga otoridad kahapon sa Cagayan. Nasa 3 katao ang dumagdag sa kulungan sa Tuguegarao Component City Police Station. 2 individual ang naaresto ng Solana habang nakatakas ang isa sa kanilang operasyon. Ang mga himpilang ng Tuaw, Kamalanyugan, Abulog, Piat ay nakapag-aresto at nakasamsam ng droga sa kanilang itinatupad na operasyon. Sa karagdagan, ang PBT Bugay ay nakapagtala ng isang suspect dahil sa pagkasamsam ng droga at baril mula sa suspect. Ang naganap na operasyon ay dahil sa pagsasagawa ng bypass operation at pag-iimplementa ng search warrant kung saan puro ang mga inilalang shabu ang kanilang nasamsam maliban sa PNP Solana na bricks naman ng marijuana ang kanilang nasamsam.
Sa ngayon, ang mga suspect ay nasa piitan ng kaukulang istasyon para sa pansaman o para sa haraping kaso ang mga ito sa paglabag ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat, pasimpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! O talayapon pa natin ang ilang pa mga tampok na balita. Ligtas ang lahat ng 42 Filipino seafarer na lula ng mga barkong nakaranas na missile attack habang naglalayag sa Red Sea. Ito ang tiniyak ng Department of Migrant Workers kung saan 3 sa 6 na barkong inatake sa Red Sea at Gulf of Aden ay mula pa noong Abril 25 ay may lulan na mga tripulante Pinoy. Ayon kay DMW Secretary Hans Kakdak, patungo na mga barko sa kanilang bagamat bahagyang napinsala ang mga ito. Ang matatandaan dahil sa sitwasyon sa Red Sea at Gulf of Aden dahil po sa pag-atake ng mga rebeldeng Houthi ay naglabas po ng mekanismo ang DMW kung saan maaring tumanggi ang mga Filipino seafarer na maglayag sa mga high-risk at warlike areas. Arangkada Balita! Samantala, nanawagan naman po si Anakalusugan Party List Representative Ray Reyes na ibalik na sa Department of Health at Food and Drug Administration ang pamamahala sa e-cigarette o vape sa bansa sa halip na ipahawak ito sa Department of Trade and Industry. Ayon kay Congressman Reyes, matagal nang ibinababala ang naturang maling hakbang na ipahawak sa DTI ang pagkontrol sa vape products at ngayon nakikita na ang kinahihinat na nito. Dagdag pa ng mambabatas sa tala ng Philippine College of Chest Physicians, lumobo ang bilang ng cigarette o vape-associated lung injury o EVALI cases sa bansa, isang medical condition kung saan nasisira ang baga mula sa substance na nagmumula sa vape. Ikinababahala din ng kongresista ang tumataas na bilang ng kabataang Pilipino na gumagamit ng vape. Arangkada Balita! Alright mga katodos, tayo po ay pansamantala na po nagpapaalam ngayon pong araw na ito ng Mayo 2, ngayon pong Huwebes 2024. Sa ngalan po ng bumubuo sa DWIZ LU23, kami po ang inyong mga naging tagapaghatid balita. Ako po si Laika Cuevas. At sa ngalan din po ni Ms. Judith Estrada Larino, ito po si Drew Nasino. Susunod na po, Usapang Tol kasama sina Senator Francis Tolentino at Cecil Villarosa. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita! Live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live sa lahat. DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Live. Araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m.